Sa iba pang balita, kumbinsido ang Kamara na lalong magpapalakas sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte ang isinampang kaso ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Ayon po sa mga mababatas, may malakas na ebidensya ang NBI at mayroon ding video na nagpapakita na si VP Sara nagbabanta sa first couple at kay House Speaker na batayan para magsampahan siya ng kasong kriminal. Buong detalye sa live report ni Vic Somenta. Vic. Ali, plano ngayon ng 11 congressman prosecutors na kunin ang tulong ng National Bureau of Investigation o NBI para sa karagdagang mga ebidensya na gagamitin sa unang article of impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan nga sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa unang ginang at sa Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Itinuturing ng Kamara na positive development ang pagsasampa ng National Bureau of Investigation o NBI ng kasong grave threat at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa ginawang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni House Assistant Majority Leader at isa sa mga congressman prosecutor sa impeachment case laban kay VP Sara, si ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, na mayroong nakitang malakas na ebidensya ang NBI. First and foremost, this is a positive development, no? Especially in relation to the impeachment case filed against the Vice President. So it would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts such as grave threats and inciting to sedition, which the National Bureau of Investigation has found out that there is indeed sufficient evidence. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader La Union Congressman Paulo Ortega, dokumentado ng video ang ginawang pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng Pangulo sa unang ginang at sa House Speaker. Expected po talaga yun kasi hindi ko nga po alam kung paano nila may didinay yun kasi kitang-kita po, naka-live, meron pong video. So, kitang-kita po na may pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo. Inihayag naman ni House Assistant Majority Leader Manila Congressman Ernest Dionisio na may nakitang sapat na ebidensya para sampahan ng kasong kriminal ang Vice Presidente. Ako naman, I trust our agency. The men and women of NBI would always do their job. Inaalam nila at sinusuri nila lahat ng bagay before filing. So I think it gives the question of ano bang nahanap na NBI para mag-udyak sa kanila na mag-file na. There's a possibility that they found evidences and probably people behind such threats. So kudos to NBI. We salute you in doing your job. Ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang nangunguna sa 7 article of impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado para sa kaukulang paglilitis. Alisa ngayon ay binuuna ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment secretariat na kung saan ay nakipagpulong na rin itong mga congressman prosecutors sa mga nagbubuluntaryo ng mga private prosecutors para paghandaan ang gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa sandaling buksan ng Senado ang impeachment court. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, nagpahayag si Senate President Chis Escudero na ang Senado daw kapag binuo bilang impeachment court ay hindi raw kukunin yung ebidensya na nakalap ng NBI bagamat itong mga House prosecutors, yung mga sa mababang kapulungan ay maari namang kunin itong magpatawag ng mga testigo, kalapin yung ebidensya na nakuha na ng NBI. Tama, Ali. Pero ang paninindigan ng prosecution panel, sila yung uusig
sila yung magprepresenta ng ebidensya. Depende yan sa appreciation ng impeachment court. Pero ang paninindigan nitong mga prosecutor congressmen, 7 yung article of impeachment. Isa lang dyan na mailusot nila ay inaasahan nila na magkakaroon ng conviction. So patuloy yung kanilang ginagawang paghahanda dahil 7 naman yung article of impeachment. Isa lang dyan daw ang dapat nilang ilusot, Ali. Naintindihan ko kasi yung kasong grave threats, no, yung malubhang pagbabanta na ginawa, yun nga binabanggit natin, no, isa sa 7 articles of impeachment, yung ginawa niyang pagbabanta laban kay sa first couple at sa House Speaker. Pero yung sinampa sa kanyang reklamong inciting to sedition, ano naman yun, Vic? Kabilang din yun na, Ali, kasi kung titignan mo yung definition ng Article 1, yung inciting to sedition, kabilang pa rin doon sa doon sa impeachable offenses. Pasok pa rin siya, kaya doon nila ginaguide ngayon yung kanilang gagawing pag-prosecute kay Vice President Sara Ali. Oo. So, ang paliwanag, I think, no, na yung mga pahayag niya nabanta sa public order. Kasi ang pagkakaintindi ko nung una, Vic, is yung talagang meron siya mga pahayag na nag-uudyok, na mag-alsa ang mga Pilipino. Yung pala ay parang kung mga pahayag mo ay talagang nababagabag, nagugulo yung public order, yan pala ay elemento na rin ng inciting to sedition. Vic, ganun ba yon? Tama yun, Ali. Kaya nung una, tinatanong namin bakit doon sa definition ng bawat article may mga krimen na nandoon. Pero kung susumahin, kaya kung babasahin mo yung Article 1 ng impeachment, although yun ay nakabatay sa pagbabanta, nandun pa rin yung betrayal of public trust at saka culpable violation of the Constitution, Ali. Okay, maraming salamat, Vic. Samantak nag-uulat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.